Ayan. Teka, ayan. Ito si Jaymar. Ayan o, Jaymar. 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 Ito, ito si Jaymar, yung pamangkin ni Red. At ito yung naipangako sa'yo ni Red, no? Yung cellphone. Ito, binalik na yung cellphone. So, ayan po guys, oh. So, ibibigay na po natin ngayon kay Jaymar kasi siya yung pinakakuan ni Red na sa kanya mapupunta tong cellphone na to. At kasi wala namang kakayahan si Jaymar bumili, no? Wala kayong cellphone. Wala. So, nagtatrabaho lang siya dito, di ba? Trabaho ka lang. Kumbaga, labor lang, no? Tapos kay Kaprom di, no? Pag may gagawa kayo ng hollow blocks, di ba? So, ito, Jaymar, ang cellphone na pinabibigay ni Red Noveno, yung pamangkin po yan ni Red. Dito niya lang po na-discover na may pamangkin pala siya. Saan ka ngayon nagtatrabaho, Jaymar? Dito po sa dito kay Kuya Ron. Katinda po. Kay Ate Edna. Kasama mo si Ron. Doon sa okay. So ayan, si Jaymar guys, binigyan ni Red ng cellphone, yung binalik na cellphone ay ibigay natin kay Jaymar. Sige Jaymar, sa'yo na yan. At alam naman namin na wala kayong cellphone, wala kang cellphone, at wala ka rin namang kakayahan makabili ng cellphone, diba? So ano masasabi mo kay tito mo? At nasabi ko lang kay Tito Red. Tito Red, salamat po dito sa binigay mo cellphone. Ayan, ingatan mo ha. Ayun, okay. Ayan, sige, tuloy mo na yung lagari mo. Ayan, binabakuran na yung bahay ni Kuya Brooks. So, ito ang pinaka-latest update. May bakod na. At syempre, ang gumagawa ay si Ron. At ito pala ay na-discover ni Red Noveno. So, na-discover po ni Red Noveno. Ano nga pangalan mo, Kuya? Jaymar. Na si Jaymar pala ay kamag-anak pala to ni Red. So, ayan, Jaymar. Nung pumunta ka ba dito sa Dugongan, alam mo na kamag-anak ka ni Red? Ay, di po. Hindi po. Dito lang nagkaalamanan, no? Dito lang nagkaalamanan. So, ayan guys. Gumagawa sila at alas 12 na. So, kakain lang muna at mamaya pagbibigyan tayo. Pagbibigyan tayo ni Jaymar na ma-interview siya, no? At dito sila nagkapanagpo ng kanyang tsuhin. Tsuhin mo bale si Red Noveno, no, Jaymar? Ayan, no? Talaga naman. Na iyan ay nagpapakita na si Red Noveno ay lihitimong Bicolano. Bicolano talaga. At dito nakakita ng pamangkin niya, si Jaymar. Ayan, binabakuran nila yung bahay ni Kuya Brooks. Ito, lalim ng pundasyon. Pundasyon ba to? Ano, Ron? Ayan, poste daw. Ang lalim ng pundasyon ng poste ay yung pinaka-poste, malalim yung hukay. So mamaya, Jaymar ha, interviewin kita ha. Bakit kayo nagpanagpo ng kanyang tsuhin dito? Si Red Noveno po ay tsuhin niya na. Oo. Nag-e-extra siya dito kay Kuya Brooks. Dahil Sunday po ngayon, no? Tsaka yun, si Ron nag-e-extra kay Kuya Brooks pag linggo. Imaginin mo ngayon lang nila inumpisahan yan. Ang bilis na, oh, grabe, oh. Tingnan nyo guys, oh. Ito kahapon daw yata itong side na to, kahapon. Tapos ngayon, nandito na sila sa side na to, oh. Grabe. Ayan, okay. Mamaya interviewin natin si Jaymar. Ayan guys, kasama natin si Jaymar. At ito, may tatanungin lang tayo ng konti kay Jaymar. Dito tayo kumain kila Kuya Brooks. Tinawag tayo sa bahay. Kagigising ko lang. At ito nga, nalaman natin, no, na pamangkin pala to ni Red Noveno, si Jaymar. So ito, interviewin po natin ng konti. Ayan, Jaymar. Parang kamukha ka nga ni Red Noveno, ha. Nung kabataan ni Red Noveno, ganito itsura ni Red Noveno, Kabataan, Ayan, so Jaymar, may tanong lang ako sa'yo. Dahil napag-alamanan ko na ikaw pala ay pamangkin ni Red Noveno, no? Anong totoong pangalan, yung real name? Pati apelido? Jaymar Noveno po. Jaymar Noveno, talagang Noveno ka talaga, no? So ayan, apelido pa lang di mapagkakaila na Noveno siya. Kanina kinuwento sa akin ni Red na kinausap niyo daw yung
Balitsuhin mo rin yon kasi pinsan buo rin yun ni Red, no? Yung lolo mo, tatay ng tatay mo, at yung tatay ni Red ay magkapatid. So yung lolo po ni Jemar, tatay ng tatay niya, at si Red, si Papa, no, yung Papa po ni Red ay magkapatid. Kaya pareho sila apelyido Nobeno. Ngayon, nagulat tayo kasi nagkita sila dito sa may barangay Dugongan. Pero si Jemar ay taga Panganiban. Panganiban. Yan, taga Panganiban. So, ikwento mo nga, Jemar, bakit ka napunta dito sa dito sa Panganiban from lugar nyo sa Albay? Albay po. Sa Albasyon. Salvasyon. Ayan, taga Albay po. So, ito kaya nga po sinasabi ko sa inyo noon na si Red po ay lehitimong taga Albay yan, no? Taga Albay talaga. Yung pinanggalingan nilang pamilya, mga Nobeno, mga taga Albay, no? Kaya Bicolano po talaga yan si Red. Paano ka napunta dito sa Panganiban? Ayan, from Albay, paano ka napunta ng Panganiban? Yung unang-unang kasi po nung bali yung kapatid ni Papa dito sa Panganiban nagkasakit. Kaya yung isang kapatid pinapunta dito si Papa na hindi kaya, dito na daw kami tira sa Panganiban. Kasi yung kapatid ni balitsahin mo, kapatid ni Papa mo, babae, di ba? Yung sinasabi mo kaninang namatay na rin. Okay. Bali yung tsahin niya, kapatid na isa ng papa niya na babae ay nagkasakit daw, kaya pinapunta sila doon, yung isang kapatid ni papa niya na pumunta dito sa Panganiban at isinama kayo. Opo. So dito ka na rin nakapangasawa, no, sa Panganiban. May asawa na si Jemar. Ilan ang anak mo, Jemar? 2 po. 2. So ngayon, ang tanong ko naman, dahil nalaman na natin kung paano siya napunta ng Panganiban, ang tanong naman natin na susunod ay, paano ka napunta dito sa Dugongan? Ayan. Dito sa kampo ng Tim Brooks. Dahil na-discover ka ni Kapromdi. Ayan, sige, kwento mo. Ano po yun na nag-akot ng buhangin doon sa labo. Pumunta po si Kapromdi na magkukuha daw po ng magagawa ng hollow blocks. Ako po yung nakausap. Sige na po, masama po ako. So kasi guys, sa mga hindi po nakakaalam, si Kapromdi ay may gawaan ng hollow blocks ngayon dito, no? 'Di ba? Sa totoo lang siya ang taga-supply ng mga hollow blocks dito. Ayan yung hollow blocks ni Kuya Brooks at ginagawa yung bakod niya. Siya po lahat ang nagsusupply niyan. Kahit yung ditong bahay ni Kuya Brooks, 'di ba? Itong ginawang bahay ni Kuya Brooks, siya ang nagsupply ng hollow blocks. So yun po, no, siya ang nagsupply ng mga hollow blocks. So so ito nga po, ang kwento ni Jemar ay kaya siya napunta dito sa Dugongan kasi tatanong-tanong daw si Kapromdi doon sa may Panganiban, no? Kung sino ang marunong gumawa ng hollow blocks. At ngayon nga ay napagtanungan si Jemar at siya ang sumama na pumunta dito sa Dugongan dahil si Kapromdi po ay may business na hollow blocks. Ayan. Yan ang business po ni Kapromdi, no, yung nag-hollow blocks. So kayo ang gumagawa ng hollow blocks ngayon dito. So marami nang nasupplyan si Kapromdi. Ito pong kabuuan ng bahay ni Kuya Brooks. Siya po ang nag-supply ng hollow blocks dito. Ayan. At ngayon ay ginagawa yung bakod ni Kuya Brooks. Ayan, no. Malapit nang matapos, oh. Yung bakod ni Kuya Brooks, ayun, no. Sila Ronron, no. Si Ronron. Ang katulong ni Ronron ay si Jemar. Kasi linggo naman po ngayon. Wala namang siyang pasok kay Kapromdi. Nagsa-sideline siya. Napakasipag mo, no, Jemar. Paano yun di ka nakakauwi sa pamilya mo Sabado-Linggo? Paano ka nakakauwi sa Panganiban? Ay, hindi na po ako na minsan. Minsan bihira po siguro mga 6 na buwan bago ka umuwi sa kanila. Grabe. Ilang taon na yung 2 mong anak? Yung pangalan ko po, bali 4 na taon. Yung bunso ko, mag-4 na buwan ngayong. So baby pa talaga. Mag-4 na buwan pa lang. 6 na taon, tsaka 4 na buwan. 4 na taon. 4 na taon. So, 4 na buwan. 4 years old yung panganay, tapos 4 months yung bunso. So, napakahirap daw ng buhay, kinukwento ni Jemar. Kasi yung sa pinanggalingan niya na pinagtatrabahuan niya, kung saan nakita siya ni Kapromdi, ay magkano sweldo niyo doon? Sabi ni Kapromdi? 300. Tapos naghahati pa kayo nung kasama ko. Sige nga, Jemar, ikwento mo kung gaano kahirap yung buhay mo doon. Sobra talaga pong mahirap, talagang mahirap. Pag ano po talaga, walang-wala. Yan, tulad nung nakaraan. Wala kaming nakain. Nagbinigyan lang po kami nung magulang nung asawa ko ng bigas. Pero balita ko, Jemar, napakaswerte mo kasi balita ko, bibigyan kayo ni Kernel ng lupa.
Tama ba? Oo nga po, siya daw po. No? So dahil po nakita naman po ni Kernel na napakasipag ni Jemar. At napakasipag naman po talaga, no? Kasi nakakasama na namin siya, nakikita na namin siya doon kay Kapromdi. Pero hindi pa rin alam ni Red na pamangkin pala niya si Jemar. No, nalaman mo lang paano mo nalaman? Nung ano lang po, nung nakaraan lang nang nag-open siya ng Facebook si Kuya, Si Ron. Nakita ko na sabi ko, pinsan ko pala ito. Tapos yun, magpapakilala sana ako noon, nahiya pa ako. Nahiya ka pa. Kasi nakita mo Nobeno. Sabi niya, nakita daw niya yung pangalan ni Red Nobeno. Ngayon, dapat magpapakilala daw siya. Nahiya ka? Ba't nahiya ka? Talaga lang po ako dito na, ngayon ko lang po talaga na may pinsan po pala talaga ako dito sa Dugungan. So, yun po yung naano niya na pamangkin. Di bali, tsuhin mo siya. Tsuhin. Kasi pamangkin ka niya sa pinsan. Ang pinsan buo niya, si papa mo. Opo. Na magpinsan buo sila ng papa mo. So ngayon, Jemar, ang tanong ko pa ay dahil nabalitaan ko nga, nabibigyan kayo ni Kernel ng lupa dito. Pag merong tumulong, no? Pag merong tumulong sa'yo na magpatayo kahit, ano bang tawag nila doon, yung sa kubo? Anong tawag nila dito sa kubo? Hapag ba? Kaya kung sakasakali, na may mabait na loob, na nanonood sa atin na tulungan kayo, no, na kahit papaano makapagpatayo kahit kubo lang, no. Kukunin mo na yung pamilya mo dito. Okay. Kasi wala na rin po talaga kaming bahay dun sa di ba na talaga po talaga. Sa Panganiban. Dito po sa Labo kasi nung nakaraang gabi sinama ko si Kuya Rod na po. Oo. Yung pinabidyo ko yung bahay ko, sabi ko ipasa natin doon sa kay Kapromdi. Tapos yung pinasa niya. Talagang gibang-giba talaga po. Titignan nga natin yung bahay ni Yung yung kabila, trapal, tapos yung mga kurtina lang po. So kung sakasakali, ayan, at nabigyan ka naman na ng lupa ni Kernel. So siguro, baka may magandang loob, no, na tumulong din sa inyo na magpagawa dito ng bahay sa ibibigay na lupa ni Kernel kasi sirang-sira daw po yung bahay ni Jemar. No? Kawawa naman. Paano kayo napunta ng Labo? Kasi taga Panganiban ka, di ba? Tapos lumipat kayo ng Labo. Ano po noon, kung saan po ako ng trabaho, naghahanap-hanap. Kung saan ako ng magperya doon. Nagperya kayo doon sa Labo. Nakasama po ako sa pagperya. Tapos yun po, nakilala ko yung asawa ko ngayon, si Rosan. Doon mo nakilala yung asawa mo, nagpeperya kayo. So, Jemar, sa hirap ng buhay nyo doon dati sa Albay, hindi ka nakapag-aral? Ay, hindi pa po. Dito na po ako noon talaga Hanggang saan yung natapos mo sa pag-aaral? Ano lang po ako, high school. High school? At least kahit pa paano nakapagtapos ka ng high school. So ngayon, ang nahanga din naman tayo kay Jemar kasi napakasipag. At kahit anong trabaho, pinapasok niya, no? Yung gumagawa po siya ng hollow blocks. Tapos bago pa nun ay nagpeperya ka. Opo. Kung ano-ano pong trabaho, kung ano mapasukan ko, tulad nagbubunot na nyo, marami po. Kung nagkukopra ka rin. Opo. So lahat ng trabaho pinapasukan mo. Napakasipag ni Jemar. So doon nga po siya na-discover ni Kapromdi, no, dahil doon sa gawaan ng hollow blocks. Dahil naghanap si Kapromdi ng empleyado, no? Yung kumbaga gagawa ng hollow blocks kasi meron po siyang business na hollow blocks ngayon dito sa Dugungan. Saan ka ngayon na tumutuloy kay Kapromdi? Doon ka natutulog ngayon? Ay, hindi po. Saan ka? Uwi po. Mauwi ka sa Labo? Oo, kasi pag giniwanan ko naman po doon, baka naman mapasok yung yung pamilya ko. Paano? Kahit yung pinto niya, walang hara yung wala pong yung lock na. Walang lock yung pinto. Nandun yung mag-iina mo. Okay. So, yung ibig mo sabihin yung pamilya na inuuwian mo dati na hindi ka nakakauwi, yun doon sa Panganiban, yung mga kapatid mo. Opo, nandun po. Nandun sila sa Panganiban. So ngayon, Jemar, paano ka umuwi pala sa Labo? Lang po, nakikisakay lang po dito kay Kuya. Kay Ron, sa motor, ayun. So, ganun po, ang buhay ni Jemar. So, ayun, Jemar, ikwento mo kung gano'n napakahirap ang buhay. Ay, grabe talaga po ang hirap na pinagdaanan ko noon. Ay, talaga po hindi talaga maanuhan. Pero laban lang. Ayos lang po. Tingnan mo. Kahit hirap na hirap ang buhay ni Jemar, pero nakangiti siya, no? Hindi naman natin masasabi na talagang ang hirap ng buhay hindi pwedeng kumbaga labanan, di ba? Katulad ni Jemar, nakangiti pa rin at
Sinasabi niya laban lang, no? Trabaho pa rin siya ng trabaho. So ngayon, Jemar, ang tanging kahilingan mo lang ay sana, no, may makatulong sa iyo, no, na yung binibigay ni Kernel na lupa ay kahit papaano ay may tumulong din na makapagpatayo ng bahay, no, kahit maliit lang, no, kahit pwede ka naman kumuha ng hollow blocks kay Kapromdi, no. Tapos yung bubong na lang, no. Tapos yung dingding, no. Ay hindi, hollow blocks na nga, pwede naman tayong kumuha ng hollow blocks. Kasi siya naman yung gumagawa ng hollow blocks, 'di ba? So ngayon, sana may magpatid ng konting tulong kay Jemar na mapabubungan yung kanyang bahay, no, at makuha niya na yung pamilya niya doon sa Labo kasi sobra daw no, sirang-sira na yung bahay niyo. Saka po pati pag nag-uulan, inaabot kami ng baha doon. Ay, naabot kayong baha? Binaba po talaga yung bahay na yun. Matitira na lang doon, yung bubong na lang, ang kub, yung ganyan. Paano yung pamilya mo, yung mag-iina mo? Ano po, nalikas po kami. Nalikas. Sa barangay. Nalikas sa barangay. So kawawa naman talaga si Jemar pala, no. Yung mag-iina niya, nalikas sa barangay, lalo na daw pag umuulan. So ayan, sa mga may magagandang puso dyan, no. At malay mo, no, Jemar, kami ni Kuya Red mo, ay tito pala, tito. Kami ni Tito Red mo ay makatulong din kahit papano, no. Kung katulad niya, no, lumalakas naman na yung kahit papano naman ay lumalakas na rin yung views ni Red. Simula nung nalipat siya dito sa Timbrooks, ay nagkaka-views na rin naman na siya, no, bilang pagbibigay suporta ng mga Kalingap supporters kay Red ay nanonood naman na sila kay Red ngayon at lagi silang nagko-content at kahit papano ay tumataas na yung kanyang views. Malay mo, Jemar, no, makatulong din kami sa iyo ni Tito Red mo na kahit papano makapagbigay tayo ng pambubong mo, no. Kasi ang poproblemahin mo na lang bubong, semento, no, yung semento kasi may hollow blocks na no. Babalik ka na lang kay Kapromdi ng hollow blocks, no. Mabali na lang siya ng hollow blocks kay Kapromdi, siya naman ang gumagawa So, yun na lang nga po ang kailangan ni Jemar, yung semento, ano pa ba kailangan? Buhangin. Yung buhangin, semento at pangbubong. Ay, bibigyan ka na lang namin ng kahoy kasi meron doon na no, pwedeng, tawag doon, yung ganyan, no, yung mga puno ng buko, di ba pwedeng gawing yan? Di ba? Ano tawag dyan? Coco lumber. Oo, coco lumber. Meron doon, yung puno ng buko doon, pwede mo itumba yun, no? Pwedeng gawing coco lumber mo na yon pang sa bubong. So, yan, no? So, yan, guys. At, sana po matulungan natin si Jemar. No, so, ayan, Jemar, manawagan ka sa mga viewers natin. Baka may mga magandang loob dyan na gustong tumulong. Kunting tulong lang po, yung sapat. Sapat lang, no? Hindi naman humingi sobra-sobra. Yung tama-tama lang po. Pang lang, pandagdag lang sa gagawing bahay. Kasi naawa po sa kanila si Kernel, no? Si Kernel po ay napakabait. At yun, binigyan sila sino pa yung mga nabigyan ng lupa bukod sa iyo? Si Kuya, si Kuya Ron. Si Ron tsaka siya. Binigyan sila ng lupa ni Kernel. Kaya, so doon po natin papatayuan ng bahay si Jemar. At least malapit na rin siya dito sa pinagtatrabahuan niya. Kasi dito po siya nagtatrabaho. Ayun, yung, kung napapansin niyo po, ayan na, malapit na rin matapos yung kubo. Ayan, yung kubo ni Kapromdi. Ayan po, yung kubo ni Kapromdi. Ayan. So, yung katabi po nung kubo ni Kapromdi, yun kung saan yung maraming mga hollow blocks. Ayan, may mga hollow blocks. Ayan po yung gawaan niya ng hollow blocks. Dito lang din po sa tapat ng bahay ni Kuya Brooks. Tapos, ayan yung ginagawa nilang kubo. Ayan. At dyan ka nagtatrabaho, no, Jemar? So, dyan siya nagtatrabaho dun sa gawaan ng hollow blocks na yon. At ito yung ginagawang kubo ni Kapromdi na yan po kasi yung kubo na yan, gagawin nilang kubo serye yan, kaya ginagawa nila yan. So, ayan, Jemar, salamat na lang tayo at nagkita-kita kayo ni Salamat din po sa Panginoon, nakita ko yung tiyuin ko dito sa Dugungan. Ayun. So, ayan, tawagin natin si Red Noveno. Daddy! Ayan, si Red Noveno, yung tiyuhin ni Jemar. Hingan natin ng konting kwento. Anong naramdaman mo, Red Noveno, nung nalaman mo na may pamangking ka pala ngayon dito? Kaya nga kasi nakikita ko lang ito dati. Nag-akot ng hollow blocks kay Kapromdi. Tapos, siyempre nagkakatiwalaan ni Kapromdi niya sa hollow block. Sabi ko masipag yung tao mo.
bandang huli nung nag-live si Kuya Brooks, nag-comment ako. Nanonood pala sila noon. Nabasa niya Red Noveno. Sabi niya, Noveno rin ako eh, sabi niya. Nung pagdating ko dito, sabi ko, sinong taga saan ka? Sabi niya, taga Pidoran ako. Sabi niya, taga doon talagang magulang namin. Nandun sila, Tita P, sila. Nalaman namin na taga doon pala siya sa Salvacion, Pidoran. Taga doon pa naman ang magulang namin. Kasi natatandaan ko yung pag nilalagay ko, di ba may mga questions sa na parents, tapos taga saan yung parents. Natatandaan ko yun na yun ang nilalagay namin, Salvacion, Pidoran. Yun, at nalaman ko na, sabi ko, anong bansag sa inyo? Kuhol. Kuhol din sa amin eh. So, ibig sabihin, sabi ko, natuwa ako na meron, kasi sabi kami sa mga kamag-anak eh. Lumaki kami na hindi namin nakita yung mga hiwalay kamag-anak namin. Watak-watak sila. Yung ibang tiyoy namin, hindi namin kilala. Pero yung lolo niya, nakarating sa amin. Lolo niya? Parang kambal ni Papa yun. Kamukhang-kamukha ni Papa. Kamukhang-kamukha ni Papa mo? Juan, di ba? Si Tangwan. Ang magkasama nung pumunta yon si Tiapi. Tsaka si Lolo Juan. Yun yung nakita kong mga kapatid ni Papa. Kapatid ni Papa mo? Ang nanay naman ang anak naman ni Tiapi, si Kuya Nestor. Oo, yung nakilala natin sa San Mateo. Si Kuya Nestor. Pinsang buo mo rin yun, di ba? So, yun pala. Kaya pala, may hawid kayo ng konti ni Jemar. So, ngayon, sabi sa akin ni Ron, nakarating sa bahay niya, na sabi niya, Kuya Red, talagang kawawa yung bahay ni Jemar. Talagang, lang po ang nakapagpatibay doon, 2 tukod, tapos yung tali. So, yun. Kung sinong may, nananawagan tayo sa mga may ginto ang puso dyan. Kasi ito, si Jemar ay binigyan lupa ni Kernel dito. So, baka makatulong tayo ng materialis. Malaking bagay yun. Malaking bagay yun. So, ayan guys, nananawagan po tayo sa may mga gininto ang puso po dyan na baka pwede pong tulungan si Jemar. Sabi ko, naman ang problema na lang, bubong, semento, buhangin kasi may hollow blocks na no? So, ayan. Sabi niya, babali na lang daw siya kay Kaprom din ng hollow blocks. So, siyempre, tutulong din ako. Kaya lang, siyempre, karagdagang tulong. Karagdagang. Kahit maliit lang na tulong. No? Hindi naman kailangang malaking-malaki. Kasya naman si Jemar, kahit maliit lang na payag, no? No? Maliit. May matirahan lang talaga na maayos na bahay na pag umuulan yun, hindi tumutulog. Pasalamat ka kay Kernel. Yun nga, pasalamat ka pala kay Kernel. Salamat po kay Kernel na binigyan po ako ng ganitong halagang lupa. Ay hindi ko naman talaga sa totoo lang, hindi ko kayang bilhin yun. Maraming salamat po Kernel. Ayan, thank you so much Kernel. Ayun, at maraming salamat sa mga may ganito ang puso dyan na walang sawang tumutulong sa mga kagaya natin charity vlogger, yung mga although ito man ay kamag-anak ko, nagkataon na nandun siya sa sitwasyon na ganun. Para sa akin naman, sino ba ang dapat nating unahin? Siyempre yung charity begins at home nga po. Yung unahin natin, yung nasa pamilya natin, para hindi tayo mapintasan pag tumutulong tayo sa iba na yung iba natutulungan tapos yung pamilya hindi matulungan. Parang pangit pakinggan. Tsaka hindi mo naman alam na kamag-anak mo siya. Nagkataon lang. Kasi nakikita na natin siya, di ba? Nakikita na natin siya kay Kaprom din. Hindi naman natin alam na pamangkin mo pala siya sa pinsan. Di ba? Kaya nga nakakagulat, di ba? So sabi ko nga sa mga viewers natin na ikaw talaga ay lehitimong Bicolano kasi yung pamilya ni Papa mo talagang from Albay. From Albay. So, ayun. Dugong Bicol. Tsaka nanay ko, Sorsogon. Yun. So, hindi ka pwedeng sabihin na hindi ka taga Bicol, no? Dugong Bicol ako. Italiano ka nga, di ba? Ita na, Bicolano.
Ayan guys, at dito nyo po makikita no, kung paano pinagbuklod ng tadhana ang magtsuhin na hindi magkakilala sa buong buhay nyo, hindi kayo nagkita pa. Hindi kayo nagkita. Ngayon lang po talaga. Dito lang talaga. Ayun, naiyak na si Jemar. So, ibig sabihin, ang magkakilala lang talaga, yung lolo ni Jemar at si papa mo. Magkapatid. Pero kayong dalawa, hindi kayo talaga magkakilala. Kahit yung tatay niya, pinsan ko, hindi pa kami nagkita. Pinsan buo mo ang tatay niya. Hindi pa rin kayo nagkita. Hindi pa kami nagkita. So, kumbaga, ang nakita mo lang, yung lolo niya. Yung lolo niya. Yun lang yung nakita mo. Kapatid ng papa mo. Ayun, grabe, no? So, dito pa nagkita sa dugongan. Ang magtsuhin sa pinsan, no? Tsuhin sa pinsan. Parang dinala ka ng hangin dito. Oo, yun. At para nga naman daw matulungan kahit papano. Kasi kawawa din naman pala yung buhay nila. No, imagine mo, sabi ni Kapromdi, di ko lang na-interview sa Kapromdi, ang sweldo niya doon sa pinanggalingan niyang paggawaan ng hollow blocks, 300. Hati pa sila nung kasama mo. So, balitag, ano kayo? 150. 150. Ano nga sabi ni Kapromdi? 1.8? 1.8 per day. 1.8. Isang kain. O, isang kain. Sabi ko, magkano sweldo niya doon sa dating niyang trabaho, Kapromdi? 1.8. Sabi ko, laki naman pala 1.8 isang araw. Per day daw yon 1.8 per day. O pala yung 1.8. Isang kain. 1.8 isang araw. So, isang araw, isang beses ka lang daw kumakain. So, ayan guys, ang pinagtagpo na magtsuhin si Red Noveno at si Jemar Noveno. No? Sa apelido pa lang, di makakailang magkamag-anak. Parehas na Noveno. Nandun po sa So, kinuha ni Jemar yung kanyang ID at birth certificate. Ayan, katibayan. O, katibayan na siya ay Noveno. Ayan, na siya ay Noveno. So, ito, September. Uy, September din. Parehas kayo. September 13. Ayan, September 13, 2000. So, 24 na ngayon si Jemar, no? Kasing edad ni SR, yung anak mo. Yung anak niya kasi 2000 din pinanganak eh. September 21, parehas kayo. 2000 din. So, ngayon, ito, Jmar pala. Jmar Noveno. Ayan. Jmar Noveno. Tapos, Domingo Noveno. Ayan. Merlita Bunyel. At siya ay pinanganak sa, Pio Duran. Pio Duran Albay. Ayan. Pio Duran Albay. Patay kang bata dyan. Lagot na naman tayo kay YouTube dito. Ay, bawal to kay YouTube. Pinapakita yung ganyan. Ayan. Ito si Jmar. Jmar pala. Bawal pala. Jmar Noveno. Bawal. Pinapakita ano. Ayan. So, Privacy Act. Lagot tayo kay YouTube. Hindi, ibe-blurred ko na lang. Ayan. So, ayan, bilang pagwawakas, tabi ka kay tiyo mo. Ayan, closing remarks na tayo. So, ayan, paalam na tayo sa ating mga viewers. Ayan, maraming salamat sa mga viewers ni Lorne TV. Sana ay mapagbigyan tayo ng konting tulong, no? Alang-alang sa ngalan ng charity ay mga sobra-sobrang blessing lang naman para sa bahay at ito naman ay nagkataon lang na kamag-anak ko. Kumbaga, tutulong ako pero sana meron din makatulong. Kasi hindi ko naman kaya mag-isa. Oo, syempre. Ayan. Sinabi ko naman yung kanina na tutulong tayo pero kung meron pa pong gustong tumulong, no, makapagdagdag sa bahay ni Jemar. So yung boss niya, si Kapromdi. Sagot na nga yung hollow blocks. Sagot? Oo. Okay. Ikakalta sa sweldo niya. Ayan. So, ayan guys. Maraming pong salamat sa pagsama. Naku, Diyos ko, talaga halatang bagong gising pa. Salamat po guys. Thank you so much po. At syempre, ito, pinakain na naman tayo ni Kuya Brooks. Dito sa kanyang bahay, sinundo ako ni Red. Pupungas-pungas pa tayo. Talagang wala pang goli. At bagong gising pa, walang goli-goli. Pupungas-pungas, pumunta tayo dito kay Kuya Brooks at nakikain. At ito nga, na-vlog natin si Jmar. Thank you so much po sa mga may mabubuting puso po dyan. Yan, tulungan po natin si Jmar, alang-alang sa mga anak niya. Kasi baby pa yung anak niya, 4 months, no? Tapos, 4 years old. So, pero, sulit po yung magiging tulong nyo kay Jmar kasi napakabait din pong bata. Napakasipag. Lahat po ng klaseng trabaho pinapasok. Kaya lang syempre guys, hindi sapat yung kita dahil magkano lang po ba ang mga trabahador dito sa Bicol, no? Yun nga yung problema natin dito kahit anong sipag mo.
hindi ka talaga yayaman o sabihin na natin na na giginhawa sa buhay. Kasi katulad niya, no, yung pasweldo sa kanila 300. Dalawa sila 150. Anong mangyayari sa 150 ngayon, di ba? So ayan, kahit sabihin na natin na kahit papano makatulong po tayo na mapabahayan si Jaymar. Ayan. Salamat po. God bless everyone. Ingat po tayo lahat. Love lang po. Bye-bye. Ayan, si Jaymar. So, nagmimerienda kami ngayon dito sa bahay at abutan natin si Jaymar ng ito Jaymar 500. Ayan. Abot natin sa Jaymar. Ayan. Salamat po. Ayan. May merienda tayo. Pakita may merienda tayo tinapay. Ayan. Oo. Ayan lang muna, Jaymar, pasensya ka na. At sa susunod, pangako ko sa'yo, yung kikitain itong video mo na to, bibigay ko to sa'yo lahat ng kikitain ito. Para sa'yo to, pampagawa mo ng bahay. Ha? Salamat po. Ayan. Ayan. Teka, ayan. Ito si Jaymar. Ayan o, Jaymar! 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 Ito, ito si Jaymar, yung pamangkin ni Red. At ito yung naipangako sa'yo ni Red, no? Yung cellphone. Ito, ibinalik na yung cellphone. So, ayan po guys, oh. So, ibibigay na po natin ngayon kay Jaymar kasi siya yung pinakakuan ni Red na sa kanya mapupunta tong cellphone na to. At kasi wala namang kakayahan si Jaymar bumili, no? Wala kayong cellphone. Wala. So, nagtatrabaho lang siya dito, di ba? Trabaho ka lang. Kumbaga, labor lang, no? Tapos kay Kaprom no? Pag may gagawa kayo ng hollow blocks, di ba? So, ito, Jaymar, ang cellphone na pinabibigay ni Red Noveno. Yung, ang pamangkin po yan ni Red. Dito niya lang po na-discover na may pamangkin pala siya. Saan ka ngayon nagtatrabaho, Jaymar? Dito po sa, dito kay Kuya Ron. Katinda po. Kay Ate Edna. Kasama mo si Ron. Doon sa okay. So, ayan, si Jaymar, guys, binigyan ni Red ng cellphone, yung binalik na cellphone ay ibigay natin kay Jaymar. Sige, Jaymar, sa'yo na yan. At alam naman namin na wala kayong cellphone, wala kang cellphone, at wala ka rin namang kakayahan makabili ng cellphone, diba? So, ano masasabi mo kay tito mo? At nasabi ko lang kay Tito Red. Tito Red, salamat po dito sa binigay mo cellphone. Ayan, ingatan mo ha. Ayun, okay. Ayan. Sige, tuloy mo na yung lagari mo.